Welcome back mga ka-adventure. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At kung bago ka pa lang po sa channel ko at nag-enjoy ka, huwag mo naman kalimutang i-subscribe at pakihit na rin po ang ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating gagawing mga adventures kagaya nito. At kung nagustuhan nyo naman po pakihit na rin po yung like o mag-comment or share. Welcome back mga ka-adventure. At matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload. Gawa nga ng naging busy tayo ng mga nakaraang araw at mga nakaraang linggo. At ang punta po namin ng araw na ito dito sa isla mahal na araw. So Holy Week. Kaya nagbaka sakali kaming mamana dito kasama nung aking pamilya. Nakailang dive din po ako dyan mga ka-adventures, kaya lang wala akong na pana o wala akong naging target. Ito lang yung nag-iisa na pugita o octopus. Sinusundot-sundot ko sa butas para lang lumabas, kaya lang ayaw talaga. Hanggang sa namatay na lang, kakatusok ko at talagang pinahirapan ako bago ito nakuha. Nangunguha para ako ng saang o spider shells nung time na yan, nung nakita ko may pugita o may nakita akong bahayan ng pugita. Kaya kung mapapansin nyo yung eco bag na kulay pula yan yung lagayan ko ng mga saang. At nangahulog na nga yan, naghiwa-hiwalay na sila, kaya nung naisikir ko yung pugita o yung octopus pinandampot ko na uli isa-isa yung mga saang o yung spider shell para makabalik na ako sa bangka. At dahil hapon na, para makapagpahinga naman, dahil kinabukasan mamamahan na uli ako para mayroon kami may uwi sana. Shoutout na lang muna tayo mga ka-adventures. Siyempre unang-una dyan si Ma'am Rosana Villa Hermosa, Maddie Mix, Edgar, Joseph Agdon, Buddy Buckley, Jansword, Albert Paulino, Johans Video, J. Mark Esquejo, Larry Amos Hilario Lacuatsero, at siyempre si Sundalong Espiro. Shoutout po sa inyo mga ka-adventures, at sa inyong walang sawang suporta at laging panonood ng aking mga video. At sa mga gusto po palang pumunta dito sa isla o dito sa Purao, yan po nakikita nyo mga open cottage 500 po sa whole day. At kung overnight naman po yung plano nyo 1,000 po. At may electric na rin po yun sa gabi, 6 to 10 po ang generator, ang pagpapaandar ng generator. At meron din pong kubo na pwede rin matulugan. May dalawang maliit na kubo, tig 1.5 po ang isa, at yung isa po 2,000, yung medyo malaki na po na kubo. Prepared your own baon lang po mga ka-adventures. At may tindahan naman din po na pwedeng mabilhan ng kung ano man inyong maliit na pangangailangan. At about sa bangka naman po meron pong pinapaarkilahan yung ating isla na 2.5 po, back and forth na po yun. Kasya lang po ang 15 katao sa bangka. At pagdating sa spot mga ka-adventures load agad ng pana para kung sakali mang may maging target agad tayo madali nating matitira. At ang ganda ng visibility mga ka-adventure, napakalinaw. First time ko nakasumpong sa ganitong kalinaw na dagat dito sa
area na ng Rojas o dito sa spot ko na to. At una ko palang pinuntahan dito yung spot kung saan ko na papana yung GT o yung Giant Tree Valley. At sa pagkakataon na to, sa unang sisid ko dito mga ka-adventures, wala akong nakita na GT o Giant Tree Valley sa ilalim. Tanging itong labahita o surgeon fish lang yung aking nakita. Kaya ito na lang yung aking pinagdiskitahan, dahil sayang naman yung aking ahon kung wala akong dala paakyat. Lumipat na ako ng ibang spot mga ka-adventures dahil matamlay doon sa bahayan ng mamsa. Wala talagang mamsa pa na nagpakita nung time na yon. Kaya ginawa namin lumipat na kami ng ibang spot. At ito, meron akong naging sumunod na target. Another labahita uli yung nagpakita o yung surgeon fish. Yun nga lang naisabit niya pa. At may hangin pa naman tayo natitira. Sinubukan ko na i-retrieve kaagad para hindi na ako mahirapan. Kaya lang hindi magandang nangyari sa pagpalag ng isda. Nasugatan ako sa aking palad. Mabuti na lang may guantes ako kaya hindi masyadong napuruhan. Hindi masyadong nakabaon yung sima ng kanyang buntot. Kasi yung buntot ng surgeon fish mga ka-adventure napakatalas nun at napakatulis. May parang labaha talaga ang kanyang talim. Kaya tinawag siguro na labahita. At muli ko na siyang binalikan mga ka-adventures para tuluyan ng ma-retrieve. At sa pagkakataon nito nag-iingat na ako kaya hindi na ako masyadong lumapit sa kanya dahil baka makaganti pa uli. Napakalapad pa naman ang labahita na ito. Ang laki na. At ito pala mga ka-adventures, di ko na kagad nakuna ng video. Isang matang pusa yung aking sumunod na huli. At nilagay ko na kagad sa buya para maka-dive uli panibago. At dito mga ka-adventures, meron sana akong hinahanap o yung may napansin ako na Maurice perch o kanlay. Kaya lang nung pagdungaw ko sa baba may nakita rin akong nakadungaw din sa kanyang lungga. Isang marble grouper o luba. Kaya dahan-dahan ko na tinutok ang pana dahil baka makaramdam at biglang pumasok sa butas. At mabuti na lang hindi niya napansin na nakatutok pa pala yung pana. Kaya napagandahan ko ng tama at talagang na stone shot. Talagang literal na stone shot hanggang sa bato bumaon yung ating bala. Akala ko nga hindi ko kaagad matatanggal. Mabuti na lang natanggal din kaagad. Hindi ko na kailangan balikan pa. At ayun, kasama na yung isda paakyat.
Dito mga ka-adventures, dahan-dahan ko nga itinutok yung pana doon sa mangrove snapper. At napakalaki na pa naman sana nito. Akala ko range na, yun pala hindi pa. Napakalayo pa pala, kaya nung pagtira ko nakaramdam yung isda na may paparating ng bala, kaya agad siyang nakaiwas. Kaya sayang. Ito mga ka-adventures, ahon na. Ito lang yung aking nakuha sa spot na to. Pagkatapos nito babalikan ko na yung spot na kung saan yung bahayan ng mamsa mga ka-adventures. Dalawang labahita. Laki ng labahita mga ka-adventure. Batang pusa. Marble grouper, luba. Triggerfish. At ito na mga ka-adventures, ito na yung pagkakataon ko na makapana sana uli ng giant trevally. At sa pagkakataon na to bagong pasok lang talaga mga ka-adventures. Ayan, kung mapapansin nyo, sa kabilang biak o sa kabilang butas doon palang dumaan yung GT na yan mga ka-adventures. At hindi ko kagad na pull ang trigger dahil hindi ako nakabantay. Kaya ito, nung pabalik sana siya doon sa kabilang butas inabangan ko na. At kitang kita naman sana mga ka-adventures na maganda yung naging patama sa parte na kung saan siya may stone shot. Kaya lang hindi siya talagang napuruhan, kaya nakapanlaban pa mga ka-adventures. Ayan napakaganda sana ng patama sa stone shot na parte sana. Kaya lang napakalakas pa rin ng isda na to. At ayun, dumaan kasi siya sa ilalim na parte, kaya hindi ko agad natanggal yung pagkakasabit ng ating shooting line at ng tali papunta sa ating buya. At sa sobrang pagbuelo niya dahil sa kanyang lakas naputol yung shooting line natin mga ka-adventures. At dahil nylon lang yung ating gamit, kaya siguro agad niyang naputol yung kinabit nating shooting line. At pinagmasdan ko pa yan siya dyan mga ka-adventures. Paikot-ikot lang siya dyan sa area na yan. At wala kasi akong dive body nung time na yan, kaya wala akong magawa kundi tingnan lang siya, paikot-ikot sa spot malapit kung saan ko siya napana. At dahil nga hindi pa tayo nakarecover hindi ko siya kaagad mababa para hawakan yung bala at hilain siya paakyat dahil hindi pa tayo nakarecover. Ganun talaga ang mangyayari tingnan na lang siya. Kung mapansin nyo mga ka-adventures nakasabit pa nga yung ating tali papunta sa ating buya. Kung may dive body sana ako mga ka-adventures, siguradong walang sayang sa isda na yan dahil mapapana ng kasama natin. At syempre hindi siya pagod katulad ko na galing lang sa pagsisid, kaya hindi pa nakapag-recover yung ating baga. Kaya napakasakit pa isipin hindi natin talaga tuluyan nakuha yung isda na yan mga ka-adventures. Ang tagal ko sana siyang sinundan-sundan dahil talagang hindi pa siya lumalayo. Sobra 2 minuto o 3 minuto ko siguro siyang sinusundan mga ka-adventures hanggat hindi siya nawawala sa paningin ko. Kaya lang talagang ganon. Kaya wala na tayong bala mga ka-adventures, nadala na ng isda. Babay bala. Naman.
ka-adventure. Sayang naman yung bala natin. Ay. Hindi tayo makakapamana nito kagad mga ka-adventure. Matagal-tagal naman tumatambay. Wala tayong pambili ng panibagong bala. Hindi tayo makakabawi mga ka-adventure. At habang namamana pala ako mga ka-adventures, si Commander nangangawil. At yung pinilaw namin yung kanyang mga huli. At ginamitan ko ng ipinagbabawal na technique mga ka-adventures. Siyempre siya nangangawil sa taas. Titingnan ko yung ilalim kung mayroon ba siyang posibleng mahuli sa spot na to. Kaya lang pagtingin ko mga ka-adventures wala siyang pwedeng mahuli dahil napakaliliit ng isda na nasa ilalim. Kaya pagtapos namin yung mga well o pagtapos ng mga well bumalik na kami sa tabi para magligpit at nang sa ganun makauwi na kami sa mainland. At bago pala kami tuluyang umuwi bumalik uli ako para manisid ng shells o ng saang o yung spider shell mga ka-adventure.